Buksan nyo na ang mga kamera ninyo. Madam Ami, ito po si Sir Rogin. Sir, saan po kayo ngayon? Dito po sa Infanta Quezon. Ay, malamig ho dyan. Mainit po, tabing dagat kami. Yun lang. Ano nga yung lugar dyan sa Infanta na dinadayon ng mga rider din minsan? Mga tropa ko pumunta ho dyan eh. Yung malamig. Diyan po sa kilometer 90. Yan yung mataas na highlights. mataas na Yung part. pinlock. Yun nga. Opo. Barangay magsaysay siya. Mm-mm. Yan yung mga paborito ng mga riders. Sige. So ito si Madam, no? Baka gusto mo mag-ride din kay Madam. Ay, mag-ride. Usap na lang po kayo. Timer, start! Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi naman din po, sir. Kamusta naman kayo dyan sa work niya? Maayos naman po, maayos. Pag sinabi ko naman maganda kayo, baka sabihin nyo, binobola ko kayo. Nako, common na sinabi- yun po na naririnig ko. Charcha? Pag sinabi ko naman pangit kayo, baka naman kayo magalit. No, it's okay. At least sinabi mong naging honest Hindi. ka lang naman, di ba? Lang yun, ma'am. Gawang gusto rin nating mapasaya yung mga audience. Oo naman po. Yung programa ni DJ Jel, talaga napakaganda po. Kahit ako, nalibang Pero din ako. maski naman po ako kasi lagi po ako nanonood lang din. Kung minsan nagko-comment din po ako dyan sa baba. Ganun. Basher ka na rin minsan. Basa. Minsan. So, kumusta naman kayo dyan sa Hong Kong? Ilang taon na kayo dyan, ma'am? Mag-aanim na po ako. Nakatatlong kontrata na po ako kay amo ko. Wow, napaka anong amo nyo at saka kayo. So, talagang maayos kayo kasi tumagal kayo ng ganun. Maayos kasi po sila, mabubuti po kasi sila. Yung amo ko kasi Breton, yung lalaki, tapos yung babae ang Chinese. Napaka-professional nilang mag-asawa. Ako lang yung charot. So, pagka halimbawa, nag-hiring halimbawa dyan, so kahit ako medyo may edad na, pangarap ko pa rin naman makapag ibang bansa kung sakali. Bus driver naman ako dito sa Pilipinas. Ay, pwede. Ganun po ba? Daming hiring dun sa Hong Kong, driver. Baka sakali lang Pero mo. hindi agad-agad driver yung ma-applyan mo dito. Parang ganito din sa amin, domestic din, ganun ang nyo. Pag nag-mentor kayo dito, domestic pa rin. Saka Kasi nakalayo kasi Kuha ka ng license doon, no? Sa Hong Kong, dyan, magpapasa ka. lesson, tapos kung ano-ano pa dyan. Ganun. Para magkaroon ka ng lisensya. Salamat ma'am sa tips mo. So yung anak ko kasing panganay, bali napahinto siya nung pandemic. Bali medyo malaki-laki yung tuition niya kaya gusto ko pa rin makakita ng opportunity baka sa ibang bansa. Baka sakali lang po. Ba't hindi po kayo sa Middle East ganun? Pag Middle East siguro wag muna. Siguro kung mga Or Europe. Europe, ganun, Hong Kong. di ba? Pag pupunta ka dito sa Hong Kong, masisira buhay mo. Hindi naman siguro, ma'am. Kahit naman dito sa Pilipinas, kung talaga sisirain mo ang buhay mo, ganun talaga. Kahit alam ni DJ yan. Ano po, DJ? Magandang gabi. Sa lahat po ng viewers, magandang gabi din po. Yan po. Bali, Di ba sabi nyo, bus driver po kayo? Ano pong bus ang anong company ng bus? Raymond. Ay, Raymond. Okay. Saan ang probinsya niyo, ma'am? Taga-Tarlac po ako. Sir. So mga Victory Liner po ang nabiyahe dyan. Sa Victoria kaming lang, biyahe 5-star, north, basta yung mga nun. Yung papuntang Dito naman kami sa Bicol ang biyahe. Bicol po. Bicol region. Ayan, Raymond naman dyan. Opo. Cubao po ang nice nyo. to meeting you, ma'am. Talagang salamat dito sa programa ni DJ. Meron tayong nagkakakwentuhan ng ganun. Lalo sa katulad nyo. Kayo. Kakalibang. Oo. Lalo na kapag ganito yung pag wala ang mga amo ko, ganun lang naman. Yung gusto ko din naman nung may makakausap, ganun.
May Ayan. kukwento lang ako sa inyo madali. Ma'am, okay lang ba? DJ? Sige lang po. Okay. Basta may oras pa tayo kay DJ, oh. Hindi ba may oras tayo dito? Sige May, po. may naging girlfriend din akong dating nagtuturo sa Lasal. Mm. Naghiwalay kami kasi ayaw niya magdala ng payong. Bakit po? Mainit kasi itinuturo niya yung sakayan ng papuntang Quiapo. Ayaw magdala ng payong, naiinitan. Kaya hiniwalayan ko. Parang hindi ko maget yun. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtuturo ng jeep sakayang papuntang Quiapo. Ah, okay. Alam ko na. Naget ko na. Nagets niyo na. Hindi, pinapasaya lang natin yung programa Opo. ni Ilang DJ. taon na po kayo? 48. 48, okay. Ilan na po Ah. yung anak ng misis nyo? Bali yung panganay ko po, nung bago mag-pandemic, nasa Don Bosco siya. So, hindi nakagraduate, gawa ng pandemic. So, yun yung panganay ko, yung lalaki. Dito siya ngayon, bakasyon na. Tapos yung pangalawa ko, ito, kapapasa lang sa board exam, kalalabas lang ngayon ng result. Wow, congrats naman po. Daming frame. So, talagang- Laki Mhm. Kuwan po naman sa Panginoon sa pagdadasal. Okay naman po. Tapos yung bunso ko, 12 years old. Yun yung baling ikinukuhan. Malayo yung pagitan nila 11 years. So, nasa na po yung ano nyo? Anay. Nanay ng mga anak nyo? Ay, napagod na ho siya. Nagpahinga na ho siya noong December. December 28. Pass away na po. Opo, So, passed away. beautiful pala kayo. Yes po. Maaga yata siya okay. namatay, sir. Bakit anong sakit? Sa lungs ho, bali nag-collapse yung lungs niya, DJ. Uy, So, ginawa naman namin ng paraan. Hanggang sa yung anak ko nga dati na sa ospital, sa Makati Life, nag-resign siya para maalagaan lang yung mama niya. Kasi ako naman, sa bus, so kailangan kong masuportahan naman yung oxygen niya. So, talagang siguro hanggang doon na lang siya. Dinala pa namin siya dito sa ospital sa Infanta, hindi na nakaya. Hanggang dinala namin ng Lucena, hindi rin nakaya. So, yung huli sa Lung Center. Nung talagang pinalabas na kami kasi i-condition yung katawan o operahan, dito na siya inabot sa bahay. So, ginawa din naman namin lahat ng paraan, DJ. hindi Kaya umabot lang sa siguro- schedule niya sa ano, hindi umabot sa schedule niya sa operasyon. Yun nga po sana, i-schedule po siya ng operasyon. Ang sabi po ng doktor ay i-condition muna yung katawan kasi masyado hina ang katawan niya. So, pinauwi po muna kami dito sa bahay. So, talaga pong ayaw niya na rin. Talagang pagod na rin daw po siya. So, ginawa din po naman namin ang lahat. Kaya, hindi po naman ganun yung pinabayaan namin siya. Pati yung mga anak ko, full support din po naman sila. At napakababait po naman ng mga anak ko. Talagang sila po naman ay hindi sila katulad ng ibang teenager. Blessed po ako sa mga anak ko. Mababait sila. How about you, ma'am? Ano po? Kaya May po na tatlo po akong magkwento. anak. Tatlo po yung anak ko. Tapos, college sila. Graduating sila by next year. May awan Diyos. Yan. Tapos, yung may bunso naman ako. Bunso is first year college din. Itong pasukan. Yan. Opo. Talagang kuwan nyo lahat sila, no? Yung ibig ko sabihin, sinusuportahan naman ng father nila. Ganun. Ay, wala po. Wala Napakasuswerte pong ng suportang nanggagaling sa tatay nila. Sa akin po lahat. grabe. Kaya nga po Ang nagpursige akong makalis ng bansa dahil talagang alam kong hindi makakatapos ang mga anak ko or hindi makakapag-aral ang mga anak ko kung andun lang din ako or nandun lang din ako sa Pilipinas. Wala talaga. Ang suswerte ng mga ganong ama. Yung mga talagang yung asawang babae ang nagsusuporta. Ako yung simula't simula po talagang ako po yung producer dito. Yun na nga At, sana eh.
Ewan, basta ayoko na pong pag-usapan yung about sa ex ko dahil mababad trip lang ako. Kaya Kaya ako yung ano, may may stress sasabihin, lang ako pag ano. may Kaya sasabihin, yan, may sumali ako sasabihin lang dito. ako sa Gusto ko inyo, yung ma'am. may ano lang, kausap, enjoy lang, ganun. Meet, new friends, ganun. 'Di ba? Opo. Para hindi naman maboring. Mm. Siyempre, alam mo naman yung buhay OFW talagang parang Ah, na lang, nandun na lang. ako dapat po noon mag-OFW na, eh, hindi ko nga ho maiwanan siya kasi yung sitwasyon ng kanyang kalusugan, kasi sabi niya baka pag nag-abroad ka baka hindi mo na ako abutan ng buhay, so medyo talaga pong pinili ko rin na kahit sa kaunting panahon magkasama rin kami, Oo so naman. talaga hanggang doon na siya. Mm. Actually, ganyan din yung pinangarap ko before na yung may makasama ko habang buhay, habang tumanda kami, gano'n. Kaso lang parang hindi din talaga ako pinalad sa magkaroon ng asawa. Nagkaroon nga ako ng asawa pero hindi ako pinalad sa asawa ba, gano'n. Hindi, may ang pagkakaalam ko ma'am talaga may kanya-kanyang, walang perpektong pamilya. Alam ko naman na walang May perfecto. gusto niyang kuhan, opo. Yung iba-iba nga lang tayo ng sitwasyon. Correct. Mm, iba-iba lang tayo ng sitwasyon. So, siguro kung naging maayos yung kalusugan din ng asawa ko, tapos kung ano eh, siguro, Oo. 25 years na rin kami nitong last June 17, 25 years na rin kaming kasal. Kasal kami. Mm. Siyempre, At least nalungkot din wala ako. nang visa yung kasal nyo kasi ka na, byudo ka na, 'di ba? Pero ako, effective pa yung kasal namin although na 'di ba? Mm. Kasi nga Opo. buhay pa siya. Unless mamatay siya ay char. So, para Grabe. mabiyuda na ako, hindi ko na dala-dalahin yung ipelyedo niya. Kasi yun yung inaano din niya sa akin na ipinagyayabang niya na hindi daw ako nakapag-abroad ng dahil sa epelyedo. Oh, anong connection noon ka kung ganun? Kung alam ko nga lang na pwedeng gamitin yung epelyedo ko nung pagkadalaga na sa passport. Oh, Yun ang pwede yun. gagamitin ko. Never kong ipapagpapalit yung epelyedo ng tatay ko sa pilyedo mo, kung ganyan. Pero, Pwede yun. Ang alam ko talaga, that's ma'am, life. yung pagkukuha ka ng passport, pwede mong gamitin yung apelyido mo nung dalaga ka. Yun Pagpakita nga mo po, lang yun nga po. Opo. yung Pero, ginamit. okay na. Tapos, Kaya, kaya mahalaga nandito ako. Masaya dito sa amo ko. ay, bless kayo sa amo nyo. Kasi mga Opo. Briton open yan. Siguro, ito na rin talaga yung way ni God na makaalis ako ng ibang bansa para maiwan ko ng tuluyan o maanuhan ko na talaga yung ex ko na yun. Talagang lahat kasi physical, emotional, verbal, mental, psychological, yun naranasan ko lahat sa kanya. Grabe. Kaya siguro ako talagang pinalad ako na mapunta dito sa mga mabubuting amo. Kaya yun yung way ni God talaga na mapunta ko dito para lang maiwan ko na talaga siya. Kasi sabi ko, hindi pwedeng ganito na lang yung buhay ko. Tsaka, hindi ako nag-asawa. Hindi ako nag-asawa para yung ganunin niya. Napaka-unfair. Ang bait ko ang bait ko. Pero, oh my God. Pero bakit naka, naka ko ng ganong tao. Pero sa mga in-laws ka naman, okay kami ng mga in-laws ko. Walang problema sa mga in-laws ko. Until now, may mga connection ako sa mga in-laws ko kasi Kasi maayos din even tao. sila, mga in-laws ko, hindi sila pabor sa ginagawa ng anak nila. Ako yung pinapaboran nila kasi nga, siyempre, hindi, against kasi sila sa ginagawa niya. Yun. Kaya wala akong masabi sa mga in-laws ko. Yung, Di yung ba? ano kong babae, Pinag-usapan natin talaga yung life yung mga, dito.
Yung mga anak ko, ma'am, pinag-aral ko ng taekwondo, lahat yan, lalo yung anak kong babae. Kasi hindi ko siya kayang protektahan lagi, hindi niya ako lagi kasama. So, pag siya nag-asawa, kaya niya ipagtanggol yung sarili niya. At talagang nag-champion yun naman dito sa lugar namin. 2 years niya hinawakan ng championship ng karate. Kaya medyo kumpiyansa naman ako doon na hindi naman siya maaapi kung sakali magkaasawa siya. Yun lang yung call. So, ano po pupunta nung? May tanong pa po ba kayo? Ano pong pangalan niyo? Eugene ako, Kuya? Eugene. 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 Okay po. Apo. Baka oras na baka tayo na lang nakakaabala sa mga audience na. Okay lang po ba, Okay, DJ? DJ, kaya nga po Tanong pa po, ma'am. Tanong lang po kayo. Sinasabi ko naman po kapag wala ng oras, ganun. Okay. So, DJ, salamat. Kung ako, ma'am, naman, hindi ko may papangako sa'yo, mabigyan ka ng magandang buhay. Pero magandang lahi, may papangako ko sa'yo. magandang baka makita mo mga Junakis ko, sir. Hindi kasi maganda ka. Kaya na... Di naman sa ipinagyayabang Artista, ma'am. Artistahin. Maganda naman ayaw ko kasi na po yun. magsalita. Maganda naman kayo. Kaya sigurado Kasi yung mga anak ko, madami, magaling. hindi lang naman ako nagsasalita. Kasi hindi porke nanay nila ako. Pero lahat ng nakasurround sa mga anak ko is Maganda talaga, sabi. yung pangalawa ko ay yung babae. Nagbe-vlog siya. Oo. Mhm. Tapos yung lalaki naman, yun, okay ba Ilan siya? na edad ng babae, ma'am? Yung panganay ko is 24, tapos yung pangalawa ko is babae, yung 20 niya na, 21. 21, Apo, tapos anak mo. yung bunso is 18. May manugang Mag-18 ka na? na yung, May manugang ka na ba? Or may Meron apo ka na na? po, may manugang po ako, kaso lang hindi pa sila nung mag-boyfriend nung high school pa lang sila, until now. Hindi pa sila kinasal kasi nga mga bata pa sila before. So, nagsama lang sila, nag-live-in sila until now, sila pa rin. May apo na rin ako, isa lalaki, mag-grade 1. Actually, yung manugang ko is board passer na siya ngayon, magtuturo na siya, teacher, yun. Tapos yung anak ko, pinag-aaral ko pa rin siya. Yun nga, mag-graduate siya soon. By next year, by tourism. Tourism yung dinate niyang yun. Magaganda Tapos talaga yung yun, panganay mga ko is tourism. teacher, lalaki yun. Teacher din. Pero Ang kinuha pero ng mabait course. naman yung boyfriend niya, mabait naman. Opo. Okay. Kasi kung Talagang hindi, as in, bibigyan sana hands-on siya dun. kita ng suggestion ay pa-enroll mo sa taekwondo kaya tinatanong ko kung mabait yung Ay, hindi. Kasi sinabi ko sa manugang ko before na kapag once na wag mong sasaktan ang anak ko. Kung hindi mo na siya mahal, ibalik mo na lang sa akin. Tatanggapin ko ng buong buo yung anak ko. Basta wag mo lang iparanas sa kanya yung naranasan ko sa tatay nila hanggang sa kanya. Sabi naman niya, yes po tita, hindi ko po gagawin yun. Kanyang gano'n. Until now talaga, as in. Talagang naman, matino naman siyang although na yun nga, ganun nga. Kaya sabi ko, kung wag mo sasaktan. professional din naman kung board passer na rin So, Board passer na siya. Kagagraduate nga lang, kapapas niya. Ngayon lang lumabas yung nila, yung result. Sabi niya sa akin, nag-chat sa akin kanina, tita, na po ako, nakapasa na po. Congrats ka, ganun. At least kasi, inaano niya, nagpa-plan siya na mag-abroad. Kasi nga ganon. Kasi nga, siyempre, yung anak ko nga din, sabi ko, patapusin mo muna yung anak ko bago ka mag-abroad ka ako. Tapos yun, nag-try siya na mag-exam ng bar para na lang, magturo na lang siya dito. Para at least maanohan niya.
mabantayan niya yung asawa niya, which is yung anak ko, tsaka yung apo ko, ganun. Ganon din naman Yun. ako sa mga anak ko, ma'am. Hindi ko rin sila hinihigpitan. Sige, basta pagka-graduate niyo, mag-asawa na kayo. Eh. Yun lang naman ang hiling ko. Ayoko na rin sila matulad sa akin. Hindi ko sila pinipigilan kung at yung sino man yung magustuhan nila. Kasi sabi ko naman, hindi ako ang makikisama. Kayo ang makikisama. Correct. Ako sa kanila. Tsaka ito, sa edad ko na to, wala na silang pakialam sa buhay ko. Kasi what I mean is, kahit magka-boyfriend ako, wala silang pakialam. Kasi basta ang isipin ko na lang daw yung kaligayahan ko. Ganon. Kasi, alam nila, pagdaanan ko sa success nila. So, okay lang sa kanila kung ano, may maging boyfriend ako or sino man dyan, may manliligaw ako. Wala silang pakialam. Sila. Pero medyo masakit sa tainga man pagka dedirektahin mo ganun sa mga anak mo. Halimbawa, ako yung anak mo, maririnig ko, wala kang pakialam. Hindi. Sa akin kasi mga anak ko, ma'am, talagang tatapat. Lahat kami talaga dito, batas. So, humihingi ako ng suggestions sa kanila. Sila naman humihingi rin ng suggestions sa akin. So, usap kami lahat. Bago, hindi lang yung komo, ako yung father nila. Ako lang yung masusunod dito, hindi. So, pare-pares may suggestion na maganda. Kung sino yung majority na maganda yung suggestion, doon kami. Oh. Hindi kumo yung ako yung tatay. Kasi minsan may naiisip sila na hindi na aabot ng isip ko. Mas maganda yung suggestion nila. So, doon ako na. Sana At saka Ako basta't din ang sabi ko sa mga anak ko po, basta't mahal ninyo, ay mahal ko rin. Pag masakit sa inyo, masakit. Ganun din naman ako sa mga anak ko. Yung talagang ako, sa tanda ko na to, kumukuha din ako ng idea sa kanila. Siyempre, sila, kasi ako, ano lang po ako, sir, high school graduate lang po ako. Sila, ayan, nasa college sila, college level yung mga ano nila. So sabi kong gano'n, kayo minsan, sa kanila din ako nanghihingi ng mga advice, ganyan, o di ba? Kahit nanay nila ako, nakakapulot pa rin ako sa kanila ng mga idea, di ba? Kasi nga, sa generation nila ngayon. Nasabi ko sa kanila, mag-aral kayo mabuti, kasi ganito, gano'n, bla bla bla, bla 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 bla, gano'n. Andito lang ako bilang nanay nyo, gano'n, bla bla bla, gano'n. Para lang kami magkakapatid, gano'n. Nung umuwi nga ako, last month, umuwi ako ng Pinas, nagbakasyon ako kasi nga, nag-graduate yung bunso ko ng senior high. So, ako yung umakyat doon. Tapos na ngayon, magkakasama kami, parang magkakapatid lang kami, gano'n. Pinagkakabalan pa nga nila na boyfriend ko yung anak ko kasi yun ang kadikit ko lagi. Pag naglalakad kami, siya lagi nasa tabi ko. Nakala nila boyfriend ko, uy. Kasi nga, magkakaano lang kami. Wala lang, parang, barkada lang, tropa-tropa lang, gano'n. Hindi halata kayong 40 plus na Para lang kayo mga 38, 35 Maaga kasi akong nakapag-asawa, 20 years old yata ako nung nabuntis ako noon. Kaya, o di ba? Nakilala mo na ako, sir, sa Salamat, nice meeting you. Okay. Ganun Sige. din naman po ako, sir. Connected na po kayo dito, no? Sa off-cam na po kayo magpatuloy mag-usap. Maraming salamat. Yes po, Sir DJ. Thank you po, Sir DJ. O, di ba? Walang mapapatalo, ha? Family-oriented yung mga yan, ha? Tingin ko magkasundo naman kayo. Nga lang, mas lamang si girl, eh. Pag nagsasalita yung babae kasi, sir, wag ka nang magsalita.